Purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat. Nakakakaba po talaga palagi po. Walang hindi pwedeng kabahan kapag nandito po sa harapan. At lalo po ang salita po ng Panginoon Diyos, ang ating pong pag-aaralan ay napakabuti po at napakaganda para po sa ating lahat. Unawain po natin na nais po ng Panginoon Diyos at tayo pong lahat ay matuto. At ang pinaka-objective po natin sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos ay lalo pong lumago at lumalim. Hindi po basta-basta pong nanais po natin, ang nais pa lang po natin ay matuto lang at dumami lang ating kaalaman. Subalit ang mas mahalaga po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay yung mayroong pong matutupad po yung kalooban ng Panginoon Diyos sa bawat isa. At ang makikilala pa po natin ng Panginoon Diyos. Alam niyo na pag-uusapan po at nagre-rema po sa aking kaisipan, yung minsan po nasabi ko, kaya pala hirap na hirap ang maraming mga Kristiyano sa pagpapakilala o pag-uunawa sa kalooban ng Diyos, maging sa pagsasalita at pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos o pag-a-apply ng salita ng Diyos sa buhay, ay dahil nga sa mas nasanay tayo sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Mas nasanay po tayo sa ibabaw ng mundo. At sa tagal-tagal po natin na nabubuhay na dito sa ibabaw ng mundo, mas nasanay na tayo kung ano yung pag-uugali, sistema, at nais natin. Kaya kapag sinabi ng Panginoon Diyos, nabasa natin sa Biblia, o naituro, o naipreach, o narinig natin sa pangangaral ng salita ng Diyos, ito ang dapat nating katatayuan, ito po yung dapat nating gagawin, ito po yung nais ng Panginoon Diyos. Alam natin kaaga sa ating kaisipan, pero ang hirap na hirap po tayong sumunod. Ang hirap po i-apply. Sa totoo lang po, at madalas ko po nasasabi nga po na, alam nyo, ang katuruan po ng Biblia, ang katuruan ng salita ng Diyos, ang sinasabi at kalooban ng Panginoon Kristo ay kabaliktaran ng natutunan natin at itinuturo ng sanlibutan. Pag binasa mo po ang mga tinatawag na gospel books, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, at masasabihin ninyo sa umpisa pa lamang na Mateo, mababasa nyo doon, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Doon pa lang babagsak tayong lahat. Dahil kahit naman sino, ang hirap gawin po yun. At nung natutunan po namin, ako mismo, personal po, nung binigay po ng revelation mula po kay Bishop, yung sinabi ng Panginoon Diyos na ano ba ang tinanong siya ng mga Pariseo, ano ba ang mas mahalaga sa mga kautusan ng Diyos? At sinabi ng Panginoon Kristo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, at ng buong mong kaluluwa. At ito pa yung pangalawa, sinundan pa, mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Walang nakakagawa noon. Nababypass natin yon sapagkat mahal ko naman ng Lord sinasabi natin. Subalit, sa totoo ba, ano ba ang standard ng pagmamahal mo sa Panginoon Diyos? Kapag dumating ang problema, may konting pagsupok, kahit nga po na may mga, alam niyo na, pag andyan na si Judith na sabay-sabay, ay hirap na hirap tayong, wala tayong yung pagkulang na yung budget mo, saka magtatanong, Lord, kala ko ba ikaw yung provider? Yan. Saka mo papaalala ngayon para makinokonsensya mo, Lord, mayroon kang pananagutan sa akin. Di ba sabi mo, pangako mo, di ba sabi mo, pangako mo. Sa isip-isip ko rin po, kapag mayroon ako nakakausap na gano'n, sa isip-isip ko lang din, paano kaya kung ikaw naman tinanong ng Panginoon Diyos? Di ba sabi mo sa akin, mahal mo ako? Bakit ganyan? Tinatanong-tanong mo ko. Sabi mo, titiwala ka sa akin, pero tinatanong mo ko. Nagdududa ka ngayon sa akin. Di ba binigay mo na sarili mo sa akin? Bakit ngayon parang binabalik mo pa? Di ba namatay ka na sa sanlibutan ito, bago ka na, bago nilalang ka na? Bakit on the third day, he rose again? Nabuhay ni dati na naman pagkatao. So, ang hirap po, sa totoo lang, kung hindi natin nauunawaan yan sa ilalim ng lente, na tinuran po kami ni Bishop, sa ilalim ng lente ng grasya ng Panginoon Diyos. Kung uunawain po natin. Ngayon po, sa kalooban po ng Panginoon Diyos, ang kanyang nais ay mag-ugat tayo
at lumago at lumalim. Sino po sa atin ang maraming ugat sa paa? Wag na wag kayo magpapaa, sabi ko po doon. Pag nasa lupa po kayo, wag na wag kayo magpapaa. Bakit? Baka tumubo kayo. Kasi maugat na maugat na yung mga paa natin. So, wag kayong maglalakad ng nakayapak sa lupa. Bati pa sa semento pwede. Dahil kasi maugat ng paa nyo, baka kayo tumubo. At ito pong isang napakagandang bagay na uunawain natin. Hindi ko po kung gagana. Okay? So, ayan po, may nakita ko isang picture na yung tao nag-ugat talaga. Ano lang po yan. Magic lang po. At ito po sa kalooban, kaya huwag kayo maglalagad ng nakapaa. So noon, ang terminology noon ay patungkol po dun sa mga nagtatanim. So, kung meron po kayong mga aklat ng Biblia o sa inyong mga cellphone, sa gadget, buksan po natin sa aklat po ng Colossus. Colossus po, Colossians, chapter 2, verses 6 hanggang 7. Colossians 2, 6 to 7. At basahin po natin sa New King James Version. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ang nais ng Panginoon Diyos, kung titignan po natin at pag-aralan po natin ito sa lente po ng grasya ng Panginoon Diyos at pinamagatan po natin the degrees of relationship with Christ. So may mga degree. Hindi po maganda kung meron pong may tuturo sa atin at pwede natin baguhin kung ano po yung klase at level ng relationship natin sa Panginoon Diyos. Kasi po, madaling sabihin na ikaw'y lumago ka, lumalim ka, magpakakristyano ka, mabait ka na, etc. Ang dami natin gustong gawin sa ating sarili at sa ibang mga tao, pero mahihirapan po talaga tayo kung di natin ito maunawaan. But sa bawat relasyon po natin sa Panginoon Diyos, mayroon po tayong dapat matutunan. So, balikan po natin yung aklat na yan na sa Colossus po ulit. Sabi po dyan, dinigyan ko po ng underline muna. As you therefore have received Christ Jesus the Lord. So, past tense po yung receive, natanggap na, sila po ay may mga ugnayan na at relasyon na sa Panginoon Kristo. So, ngayon ikaw ay may ugnayan na. Ngayon ikaw ay may relasyon na sa Panginoon Jesus. Sabi ni Apostle Pablo, so walk in Him. Lumakad kayo, mamuhay kayo, nakasama siya. At yung pamumuhay na yan, sinabi po doon sa sumunod na talata, makita natin, walk in Him. Yun lang kaagad ang una niyang binabanggit. So, yung reality na ikaw ay nakay Kristo na, hayaan mo lang ang sarili mo na mabago. Hayaan mo ang sarili mo na mabago. Alin na mababago sa iyo? Ang iyong mga ginagawa, ang iyong iniisip, ang iyong sinasabi, at iyong ninanais, at lalo tigit yung mga desisyon mo sa buhay. Paano mo nga hayaan? Hayaan mo lang na ganun lumabas? Hindi po. Yung umpisa nga po, therefore you have received Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo, lalakad ka sa Kanya at yung paglalakad na yan, hayaan mo siya ang gumabay sa iyo. Siya yung gagabay sa iyo. Siya yung gagawa sa pamamagitan mo. Siya yung magiging gabay mo kung paano ka mag-isip, paano ka umaksyon, kung paano ka magdesisyon sa buhay na yan. Sabihin ko, Pastor, mahirap yata yun. Mahirap po talaga. Mahirap po talaga kung hindi natin uunawain. Kaya, ang sabi po niya sa sumunod na talata, sa verse 7, sabi niyan, meron po mga bagay na kailangan natin gawin. Sa ating relasyon, sa ating degree po sa Panginoon Diyos, mayroon pong tinatawag na degree of relationship. So number 1, ang gusto po ng Panginoon Diyos dan ay rooted. Isa itong isang agricultural term na tinatawag na salita. At once na ikaw po ay mag-ugat sa pananampalataya mo kay Kristo, hindi mo kailangan magbago ng lupa. Ang isang tanim o isang halaman o ang isang puno, kapag ito ay naitanim,
Hindi mo kailangan ilipat ng ilipat. At hindi ka makakalipat talaga kasi nandoon ka na nakatanim. Kaya kung ikaw ay nakatanim na kay Kristo, mag-ugat ka sa Kanya. Nakukuha po ba? Maganda na mag-ugat ka sa Kanya. Bakit? Kasi kung ikukumpara natin ang Panginoon Jesucristo bilang isang matabang lupa, sa Biblia, ang matabang lupa yung puso ng tao at siya yung buto, siya yung binhi. Pero kung i-consider natin na ang Panginoon Jesucristo yung matabang lupa at ikaw ay nakaugat sa Kanya, sa tingin ko wala kang kailangan pang iba. Kasi nasa Kanya lahat ng nutrients eh. Nasa Kanya lahat ng kailangan mo eh. Ang mag-uugat ka sa pamamagitan ng Kanyang salita at ang mga salita niya ang nagbibigay buhay. Tangi lamang ang salita ng Diyos ang siya nagbibigay buhay. Siya po talaga yung nagbibigay ng magandang buhay sa bawat isa. Di po ba? Siya yung life giver. Siya yung hindi lang buhay na spiritual, kundi lahat ng kailangan mo sa buong buhay, ibibigay niya. So, hindi mo kailangan mag-change ng soil. Kasi nandoon ka sa pinaka-the best na klase ng lupa. Ang alam natin na ang trabaho ng ugat sa isang halaman o puno, ang trabaho niya ay kumuha ng sustansya para siya ay manatiling buhay, lumago at mamunga. Yun ang trabaho niya eh. Hindi maganda yung trabaho niya kasi nasa ilalim siya, tago siya eh. Pero siya yung buhay ng buong puno. Kasama ang ang sunlight, pati ang rain, di ba? Pero yung ugat, pag wala siya nakukuhang nutrients sa ilalim ng lupa, useless din po yung araw. Useless, matutuyot lang siya eh. Mamatay pa rin siya. At kung puro ulan naman din na mangyari sa kanya, malulunod naman din siya. Kaya ang magpapatibay talaga sa puno ay yung nakukuha niyang nutrients sa ilalim ng lupa. So ito po yung kailangan natin. Kaya tayo ay lumalakas at na-stabilize sa buhay Kristiyano natin. Pangalawa po natin titignan ay yung build up. Build up in Him. So, pag sinabing build up in Him, patapos ka mag-ugat sa Kanya, ang build up naman ay isang agricultural term. Yung kanina po ay agricultural term, ito pong build up ay isang architectural term. Construction. So, at tignan po natin ang pagkakasulat ni Apostol Pablo as far as sa New King James Version is concerned, build up in Him, ito po ay present tense. Magagaling po mag-English. Present tense po siya. Pangkasalukuyan, ibig sabihin, being build up, lumalago, nagiging matatag sa kanyang pamumuhay. So, kapag ikaw bilang Kristiyano ay lumalakad kay Kristo, ikaw muna ay mag-uugat at lumalago sa Kanya. Patuloy po yun. Continuous po siya, present tense siya. So, kaya nga pag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, na ikaw ay sasagipin niya sa lahat, anumang klase ng sitwasyon mayroon ka, then, doon mo makikita na napakasagana pala talaga ng grasya ng Panginoon Diyos. Bakit po? Kasi pag sinabi mong titiwala ka sa Kanya, unti-unti tuturuan ka niya magiging mapagpagumbaba, tuturuan ka niya maging mapagpasensya, tuturuan ka niya maging matalino, at marami pang bagay na kakailanganin mo na hindi ito na ituturo kahit na sa anong klaseng eskwelahan ka pumasok. Kahit anong institution ka, sapagat ang pamumuhay ng bilang Kristiyano is a living relationship with the Lord Jesus Christ. Personal po ito. Kahit na anong turo natin sa mga anak natin, oy magsimba kayo, oy mag-ano kayo sa Word of God, kahit na ano po ang gawin natin, na pakita natin ang ating mga magagandang halimbawa, kung wala din silang personal na relationship sa Panginoon Diyos, mahihirapan po talaga tayo. Okay? Kaya po, hindi po madali ang mga bagay na yan kung gagawin natin sa sarili natin pamamaraan. Okay? So, kailangan natin, it is the grace of God that sustains us.
kung mauunawaan natin na lahat ng bagay, talaga naman po, unti-unti nabubuksan ang aming kaisipan, ang aking kaisipan, na lahat pala talaga, kung wala ang Panginoon Diyos, wala tayo. Alam nyo, kung gugustuhin nga ng Panginoon Diyos, madalas ko nababanggit, isang pitik ng kanyang mga daliri, pwedeng mabago lahat. Pag ginusto niya, patay ka. Wala kang magagawa. At anuman ang gawin ng Panginoon Diyos, anuman ang gawin niya, justified siya. Wala siyang kasalanan. Kasi siya ang creator eh. Sa kanya ang buhay eh. Pag sinabi niyang patay ka, patay ka. Pag sinabing pinagpapala kita, walang pwedeng humadlang sa biyaya na yan. Kasi yan, nasabi ng Biblia, ang isang principle ng Biblia, when the king said a word, it becomes a law. Pag nagsalita ang hari, mangyayari. At sinasabi po ng Panginoon Diyos, kapag ikaw ay aking pinagpala, walang pwedeng humadlang sa pagpapala na kahit na sino. At mangyayari lamang niya kung gugustuhin din niya. Sa biyaya ng Panginoon, pag sinabi niya ang negosyo mo na binigay ko sa iyo, walang pwedeng sumira niyan. Walang pwedeng humarang diyan. Palalaguin ko yan, pagpapalain ko kayo. And that blessings, saka natin may maunuman, sa kabila nung ang daming kakumpetensya, sa kabila nung daming mga problema, sa kabila nung yung minsan nagiging problema pa yung kasama mo, hindi naman ibang tao ang problema eh. Nasa paligid mo lang din eh. Pero sa kabila nun, nagpapatuloy pa rin, gumiginhawa pa. It's only by the grace of God. So, when you trust Christ to save us, sabi ka dito, we grow in grace. Pag nagtiwala ka talaga sa Kanya, lumalago ka sa kagandahang loob niya. And the word edify is found, yung salita pong edify, sa mga sulat ni Apostol Pablo, madalas po natin itong makikita, mababasa sa English. Edify each other. Pero ito ay ibig lang din sabihin ay to build up. So parehas ng edify, to build up in Him. Lumago ka, maging matatag ka. Keep adding to the temple the glory of God. Yun ang spiritual progress niya. Now, sunod natin, establish in faith. Pag sinabi natin establish in faith, madali naman siguro maintindihan yan. Magiging matatag sa pananampalataya. Ang tanong nga, paano? Lahat ito, halos puro summary lang ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Mag-ugat ka, mag-build up ka, mag-establish ka sa pananampalataya. Ang daling sabihin kung tutuusin eh. Pero hindi mo basta-basta ito magagawa. Establish in faith. Alam nyo, nakakatuwang isipin na may mga tao na napakadaling magsabi ng hindi magaganda sa Panginoon Diyos. Ang daling sisihin ng Diyos sa mga hindi magandang pangyayari sa Kanya. Pati yung nangyari sa buong paligid, ang bilis sabi, Lord, bakit hinahayaan mo ganito? Ang daling magsalita. Pero alam mo ba talaga ang nasa likod ng kanyang nais? O kaya siya ba talaga may kagagawa niyan? Sinisisi natin ng Diyos sa pangyayari sa paligid natin? O baka naman meron talagang ibang na nasa likod noon? Ang daling sisihin, Lord, bakit mo kinuha ang mahal ko sa buhay? Anak ko ito eh, asawa ko ito eh, pamilya ko ito eh. Na para bang siya pa yung may utang na loob sa tao? Na wag mong kukunin yan. Akin yan eh. Eh kung kaya sabihin ng Lord, bigla magsalita sa iyo, teka, sino bang nagbibigay talaga ng buhay? Sino bang may gawa sa tao? Di ba ako? Yung buhay mo, akin yan eh. Yung talino mo, lakas mo, akin yan eh. Binigyan kita ng pagkakataon na mabuhay sa ibabaw ng mundo para maranasan mo ang aking kagandahang loob at pag-ibig. Tapos ngayon, sisisihin mo ako. Hindi mo, wala naman kung kinalaban niya, ikaw may gagagawa niyan eh. Alam niyo, kaya nga po masasabi natin, ang bait talaga ng Lord. Kasi kung magsasalita ng Lord, ang dami niyang pwedeng sabihin sa atin. Pwede niyang iakusa sa atin. Wala tayong masasabi dahil sobrang talino ng Panginoon Diyos.
Wala tayong pwedeng sabihin. Wala tayong pwedeng alibahin. Wala tayong papanalo sa pwedeng sabihin ng Panginoon Diyos. Kaya nga, you have to learn more and more deeper. Mag-grow tayo sa relationship natin sa Kanya. In practical, madalas ka pong mabanggit sa akin mga pagtuturo. 1 Corinthians chapter 15, verse 46. First the natural and then the spiritual. Para maintindihan natin, isang simple, para maunawaan natin ang spiritual na mga bagay sa Biblia, tignan mo muna yung natural. Ang galing ng Lord, binigyan tayo ng example. Tignan mo muna yung natural. Kapag ang isang tao isinilang, so anong kailangan niya? Nourishment, pag-aalaga, accompaniment, kailangan niya lahat. Nung isinilang ka, ikaw ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. Nung ikaw ay naging regalo ng Diyos sa mag-asawa, anong ginawa ng mag-asawa? Inalagaan ka, pinag-aral ka, minahal ka, etc., etc. Pero wala ka namang contribution doon. Ang tangi mo lamang contribution nung makita ka nila nung isinilang ka, ang cute-cute mo. Kahit kalbo ka pa, kahit ano pa itsura mo noon, ang cute mo. At nag-aaway lang sila, tatalo sila, kanino yung ngiti? Napakagandang ngiti. Agawan sila, akin yan, akin yan. Pag lumalaki na, ano na nangyari? Pag nagiging suwail na, ugali mo yan, ugali mo yan. Ugali mo, mana sa'yo yan. Pero ano man ang gawin natin, lahat siya meron sa atin sa DNA. But as far as children's, it is the gift of God. Regalo supposedly. At dapat na lalong tumibay ang relasyon ng mag-asawa dahil sa mga anak, huwag silang maging dahilan. So, ang dali-dali magsalita, pero hindi naman naiintindihan kung ano talaga nasa likod noon. At isa pang nakakatuwa, alam niyo po ba, speaking of established in the faith, ang dali-dali din nating matuto, ang dali-dali nating maniwala sa mga, dati mga newspapers, ngayon hindi na masyado. Ngayon, nasa cellphone na lahat ng balita. Nasa social media na. Lahat ng mga reels, lahat ng mga nakikita, napapanood natin, ang dali nating maniwala. Pero bakit kapag binabasa mo ang Biblia, hindi ka maniwala? Hindi ka maniwala na I will provide for you. Sinabi niyan, do not worry about food, what you are about to wear, even the future, wag mong problemahin yan. Para sinasabi ng Lord, responsibility ko, ang buhayin ka. And yet, pag nagutom ka, Lord, sabi mo, papakainin mo ako. Lord, di ba bibigyan mo ako? Sinisita agad, daig mo pa ang CEO ng isang malaking kumpanya. Samantalang, binigyan na sa iyo ang lahat ng bagay. All you have to do is ask and it shall be given. So, nananalig tayo, nabasa natin, ask and it shall be given, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Ang dami-dami mga pangako sa Biblia. And yet, just for a single mistake, o kaya naman sa tingin natin ay delayed, nakakalimutan natin na mabuti pa rin ang Diyos. Minsan, nakakala natin yung problema, galit ang Panginoon Diyos. Ayan, na-aksidente ka kasi hindi ka nagsimba. Ayan, hindi gumanda ang kita natin kasi hindi ka nag-tithes na maayos. Ayan, ano ginawa mo kasi mga anak natin, ganito, hindi natin nadadala kaya hindi tayo bine-bless ng Panginoon Diyos. Ang dami nating dahilan. But God, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, walang ninais, walang naplinano ang Panginoon Diyos na masama sa iyo. Tandaan po yan. Walang nais ang Panginoon Diyos sa iyo kung hindi guminhawa ka, umayos ka, at maging liwanag ka ng sanlibutan. Maging asin ka nga ng sanlibutan di ba? Gusto niya maging representative ka niya, na makikita siya sa pamamagitan mo. Pero masakit po, lalo po yung mga lingkod, medyo po konting pasintabi lang po. Kung sino ba yung mga nagtuturo, sila pa yung unang pasaway. Dahil kung ano naman na ituturo, mayroon na nabasa, sige lang tinuran, hindi man lang inaral mabuti. At marami pong gano'n. At kami nadadamay doon. Wala kaming kinalaman, damay kami.
Kaya pakiusap, tumigil na kayo. Kami yung napagdidiskatahan eh. So, ang bilis din natin, nakakatuwang isipin, madali tayong mag-worry kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa atin. No? Ang dali natin mag-isip, paano kung ano yung sabihin ni ganito? Ano sasabihin ni ganito? Ano yung sasabihin niya sa atin? Hindi mo ba naisip din, hindi mo ba nasagi sa isip mo na paano kung ano naman sasabihin ng Lord sa iyo? Pag ikaw nagsishare ng Word of God, isipin mo, baka gawin ka nila kung ano naman sa inyo. Kasi mga barkada ko, ganito. Kasi ang dami natin mga dela, baka kung ano sabihin ng kapwa natin, ng kamag-anak natin, nagkakasayahan tayo, tapos ipapasok mo ang Word of God. Wala sa tiyempo. Parang ganon. Wala daw sa tiyempo. Wala daw sa lugar. Pero hindi mo ba naisip kung ano naman sasabihin sa iyo ng Lord? Binigyan kita ng pagkakataon, ibahagi ako ngayon, sasabihin mo, wala ako sa tiyempo. Ano kaya kung tanggalin ko yung blessing ko sa iyo? Mabuti na lang hindi gano'n ng Panginoon Diyos. Napakalawak ng pangunawa ng Panginoon Diyos. Ang haba din ng kanyang pisi na hindi siya nagagalit agad-agad. Hindi siya nagagalit sa iyo. Nauunawaan ka niya. Di ba yung mga nanay, no? Pag mga bata, ang kukulit. Pag makulit sila, minsan nagsasalita na kung ano, mas tuwan-tuwa pa yung mga magulang. Uy, ang galing na niya magmura. Natuwa pa yung nanay. Ang galing na niya magmura. Matalino na siya, kita mo, mas magaling pa siya mag-cellphone kaysa sa akin. Kung ano na nabubuksan. Bata pa yun, okay. Malawak pa pang unawa natin. Pag malaki na, yun, hindi mo na masuheto yun. Establish in the faith. Next is, as you have been taught. Ayan po. So, again, ito naman, naituro, kung ano man daw ay naituro sa atin, have been taught. So, it is the Word of God that builds and strengthens the Christians. Ito po yung katotohanan. Ang salita po ng Diyos, ang siyang nagbubuo at nagpapalakas sa bawat Kristiyano. Ang mga Kristiyano na nag-aaral ng kanyang salita ay lalong nagiging matatag sa kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi nauunawaan mo at pinangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Anong pangahawakan mo na salita ng Diyos kung hindi mo naman ito inaaral? Naalala ko po ang isang turo ko noon dati at ang kaharap ko ay ang pinakamataas doon yung mayor po. Minsan nakapagsalita tayo sa yung flag ceremony ng isang munisipyo. At nabanggit ko doon, dami po nakikinig noon eh. Nabanggit ko po doon yung madalas na ipinapanalangin at tinatawag ng sanlibutan ng marami na the Lord's Prayer. At ang madalas po, alam natin the Lord's Prayer na sinasabi, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So kinat ko kaagad, thy will be done on earth as it is in heaven. Masunod ang kalooban mo dito sa lupa para nasa langit. Ang tanong ko nga po doon, sabi ko, sino sa inyo ang alam ng kalooban ng Diyos? Tumahimik kahit si Mayor. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo sinasaliksik? Kung hindi mo sinasaliksik, hindi mo malalaman. Kung hindi mo alam, hindi mo magagawa. So, sino sa inyo nakakagawa ng kalooban ng Diyos? Sa tingin ba ninyo, alam ng kalooban ba ng Diyos, yung napangasawa nyo, yun yung talaga? Sa tingin ba ninyo, yung trabaho ba ninyo, yung bang kalooban ng Diyos? Sa tingin ba ninyo, yung posisyon ninyo ngayon o yung ginagawa ninyo ngayon ay kalooban ng Diyos? Hindi nga natin sinaliksik eh. At lahat tayo nagpo-fall doon. Again, thank you for the grace of God. Sa kabila nung
mga bagay na nagdesisyon ka na hindi naman yun ang unang kalooban ng Panginoon Diyos o yung perfect will of God, then ginabayan ka pa rin niya. Ginagabayan ka pa rin niya. Saan ka naman nakakita ng tatay na ganoon? Kaya nga, naituro sa atin ni Bishop Adon, ang tawag niya doon yung prodigal father. Grabe kasi, ang hirap mong sukatin kung gaano talaga katindi, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, pangunawa niya sa atin. Kapag established po tayo sa Word of God, mahihirapan ng dyablo sa iyo. Kaya nga hindi siya nanalo kay Jesus eh. Sabi ng Panginoon Jesucristo, nasusulat, ganito. Sabi ng Satanas, nasusulat din. Kaya kung makikipagtalo ka, mas maraming alam ng demonyo kaysa sa atin. Ang tagal na niya sa ibabaw ng mundo at imposible hindi niya nabasa ang mga libro. Kaya kayang-kaya niyang i-twist. Kayang-kaya kanyang balik-balik ta rin. So you have to know, paano ka ngayon malalaman mo na salita ng Diyos? Paano ka mag-establish? Ano ba yung tinuro sa iyo? Ang tagal na rin natin sa ibabaw ng mundo, ano na ba ang naituro sa atin? Ang dami natin pinanggalingan, ang dami natin mga pamahiin. Naituro sa atin ni Pastor Alex yung po nakaraan, tungkol po sa pamahiin. Tungkol sa manining pananampalataya. Tinuro din po sa atin ni Pastor Alito noon, patungkol po sa choices. Ano ba ang dapat yung ipiliin? So, meron kang sariling kalooban eh. Choose the best. Huwag mo i-choose yung second best. Kasi merong the best eh. So, huwag kang do not settle on the second best. Doon ka mag-settle sa pinaka-the best. And only God can give you the best. He can give you the best. In fact, ito po, ewan ko, I submit it to Bishop, he can correct me. Minsan pag nagkamali ka, pwede pa yung pagkakamali mo, pwede niyang i-twist para lang ipabor sa iyo. All things work together for good. Pwede niyang gawin, pabor sa iyo. Bakit naman papabor pa sa iyo? Ano bang ginawa mo? Mabait ka ba? Mabait ba ako? Hindi naman po eh. Walang pwede mong malaki sa atin sa harapan ng Panginoon Diyos, but still, ang Diyos hindi po nagbabago. Yung naiinggit na tao sa iyo, pwede niyang baguhin ng isip no na siya pa ang magpapala sa iyo. Wala namang imposible sa Lord. Pag hinipon ng Panginoon Diyos na babago yung tao na yon, baka siya pa ang number 1 mo supporter. Next is abounding it with thanksgiving. So abounding it with thanksgiving. So ito yung sumunod na nais ni Apostol Pablo. Pag sinabing abounding, it suggests a picture. Pag sinabing abounding, parang ang una natin pwede maisip, yung isang ilog na nag-uumapaw. Diba? Nag-aapaw. So, naalala niyo yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, nung sinabi niya na lumapit kayo mga nauuhaw at bibigyan ko kayo ng buhay. So, tapos babalon sa inyo yung tubig at aapaw yun. So, John chapter 4. Okay. So, He puts within us yung tinatawag na parang well, parang balon, magbabalon sa atin yung living water. Living water. So, kung paano gagawin ng Lord yun, hindi ko na po problema, basta bahala siya. Pero kapag sinabi nating abounding kasi, si Lord yung bahala nun, maggagawa siya na parang balon sa iyong kalooban at mag-uumapaw yun. Ano man ang service nun, ano man ang purpose nun, ano man ang, paano man niya gagawin yan, I leave it to the hands of God. Kasi alam ko makakabuti yan sa akin eh. At hayaan lang natin sa Kanya yun. John chapter 7, verse 37, hanggang na
39. So, lalago yun, lalalim ng lalalim, ang living water na yan, flowing. Meron pong isang istorya, nabanggit po si Propetang Ezekiel, yung klase ng pag-aagos yata ng tubig, nagsimula muna sa bukong-bukong. Yeah. Then, paakyat ng paakyat, hanggang sa dumating ang punto na siya na yung lumalangoy. So, meron akong isang napakinggan niya tayo nabasa, na ito raw po yung ginagawa ng Panginoon Diyos sa relationship niya sa tao. In time, kapag ang tubig mo ay hanggang dito pa lang sa bukong-bukong, pwede mong gawin ang gusto mo eh. You can walk against na sa flow ng water. Tapos, pag dumating na sa may tuhod, yung tubig, pwede ka pa rin lumakad, palaban pa rin sa agos ng tubig. Pero nahihirapan ka na. Pag umabot na hanggang baywang mo, hanggang dibdib na, mas mahirap na lumakad. Pero pwede ka pa rin lumakad against doon sa agos. Kaya na mahirapan ka. Ang pinakamaganda, yung hayaan mo na ikaw ay lumalangoy na. At pag lumalangoy ka na, marunong ka ng sumisid, alam mo na yung blessing ng Panginoon Diyos. Sabi na gano'n, yung river na yan, it represents daw ng blessing ng Panginoon Diyos ang ginagawa niya sa atin. Sometimes, kapag kaunti pa lang sinasabi niya, we can go against eh. Lalaban ka, hindi ko gusto ito, hindi pa nais ito, nag-justify pa tayo. Anak, gusto na kitang mag full-time, mag-aral ka, mating ka ng mga Bible studies. Sabi mo, Lord, may business ako eh. May trabaho ako eh. Meron akong inaalagaan eh. Okay. Hanggang tuhod na, anak, pwede na kita kasi gagamitin kita. Yes, Lord, pero meron pa ako. Tatlo pa yung pag-aaralan ko eh. Pinapag-aral ko eh. Hanggang dibdib na, anak, baka pwede ka nang mag-aral, gusto na kitang gamitin sa Panginoon Diyos. Alam ko yung puso mo eh. Opo, gustong-gusto ko sumunod sa iyo. Kaya lang, may apo na ako eh. May apo na. May apo na po eh. Paano po yun? So, alam niyo na ang story. Later on, tapos, dumating oras, Lord, pwede na ako. Sabi ng Lord, mapakinabang ko sa iyo, mahina na katawan mo. Tanda mo na, may sakitin ka pa. Baka sagutin pa kita pagdating doon. Kailangan pa gumawa ng milagro para lang mabuhay ka. Nung malakas ka, kailangan kita, ayaw mo eh. It is only a story, but we do not know. So, abounding with thanksgiving, ito yung nagsasabi sa atin na sa lahat ng bagay, matuto tayo nga magpasalamat. Namagit kanina yung natutunan ko rin po na naging buhay din namin dati. Yung may tinapay, wala. Sige lang. Lingkod sa Panginoon Diyos. So, hindi ko masyado po maintindihan nun. Pero noon, sabi ko lang noon, sige, ano lang tayo, tinawag na tayo ng Lord, sige lang. Misis ko noon. Kaming dalawa, naglilingkod. Sige lang, kung anong pambuhay na binigay sa amin ng Panginoon Diyos, wala kaming allowance, wala akong trabaho, pala din siyang trabaho. Hindi nga kayang bumuhay yung mga binibigay ng isang tao, yung pa kaya isang pamilya bubuhayin. So, but God provides. Hanggang po ngayon. Dumating nga po sa punto na parang, quote and unquote, sa tingin ng marami, parang sinubok. Naikwento ko na po yung dati noon. Parang sinubok. Anong pagsubok na ginawa ng Lord? Nagkasakit. Dalawa pa lang po, tatlo pa anak namin ngayon. Anak pala ni Mrs. Dalawa pa lang dati po noon. Meron ko yung panganay namin ay ano ba yun? Pag may lagnat, nagtataas ang lagnat, tumitirik ang mata. Nagkukumbulsyon. Kaya pag nagkasakit yun, talagang 24 hours kami, palitan, mag-asawa. Punas, painom ng gamot, etc. So, dumating oras, tatlo sila, yung dalawang anak namin, at saka yung misis ko,
Pagdating ko sa bahay, pare-pares na kahiga. At nag-aapoy nagnat. Siyempre, ang babantayan ko, yung panganay. Kasi siya yung, siya kinukumbulsyon eh. So, pero, galing ako sa Bible study po noon. Yan. Hindi ko makakalimutan kasi alam ko yung experience doon. Anyway, to make the story short, ando doon ako, ginawa ko yung aking tungkulin, gusto ko mandalhin sa hospital o sa malapit na doktor. Hindi ko na makakayanin buhatin ng 3. Yung isa lang, kaya lang, o 2. Sama po mismo. Hindi, walang Anyway, so, bilang Kristyano, hinayaan ko lang muna at nasikaso ko. At sa tingin ko medyo okay pa lang, nakakapahinga sila. Lumuhod ako doon sa harapan nila, doon sa may ulunan, kahiga sila. At nasa sala naman eh. So, lumuhod po ako, nag-pray po ako nga. Sabi ko lang, Lord, thank you. Thank you. Kasi sabi ko, naunawaan ko ngayon, hindi ako baog. Kasi nagkaroon ako ng anak. Sabi ko, Lord, thank you kasi nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng asawa. At hindi ako katulad ng iba. Ginaganon ko pa sa... Ang dami kong sinabi pa sa... Thank you ako ng thank you kay Lord. Thank you lang ako ng thank you. Thank you. So, ang dami kong sinabi ng papuri sa Panginoon Diyos. And then, maya, nung natapos ang pangako ganyan, tumalikod lang ako sa kanila. Sabi ko, ikaw, demonyo ka. Alam ko nakikinig ka, dahil chismoso ka eh. Ito po yun. Yun ang sinabi ko, nakikinig ka. At alam mo yung nangyari sa akin. Ngayon, alam ko ka ako sa Biblia. Hindi ka pwedeng gumalaw sa mga anak ng Diyos nang gugustuhin mo lang kung anong gusto mo o kung anong paraan na gusto mo. Kailangan mo magpaalam sa Panginoon. Kaya, kung ikaw ang may kagagawan dito sa aking mag-iina, alam ko yung purpose mo. Gawin mo na. Huwag mong patatagalin kasi sayang yung oras mo. So, pero makinig ka muna bago ka gumalaw. Talikod pa, lakas ng loob po. Tanda ko pa yung sinabi. Pero ito tatandaan mo. Pag ito kinuha mong mag-iina ko, talo ka. Sabi ko, talo ka. Sabi ko, narinig mo, talo ka. May kausap ko, demonyo. Hindi ko makakita. Talo ka. Sabi ko, alam mo kung bakit? Kasi pag ginawa mo itong 3, wala na akong responsibilidad at pananagutan na babalik-balikan. Kailangan ko umuwi ng gabi, kailangan ko umuwi ng ganito oras, ganitong gagawin ko, may asikasuhin ako, malaya ko, kaisan ako pumunta, anumang oras ang gawin ko, at saan man ako dalhin ng Panginoon Diyos, ang daming tao mabubornagin. 3 lang kinuha mo, talo ka. So, yan. So, pinaliw ko, wala ko na siya. Tapos kinabukasan, tumayo po yung 3. Ako naman po nahiga, puwet kasi ako. Nakapahinga lang ako. Pero totoo po yun. At sumunod na taon, nadagdagan po, naging 3 na pa yung anak namin. May blessing pa uli si Lord. It's all because of the grace of God, blessing ng Panginoon Diyos. Lahat po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kaming pera. God provides. All for the glory of God. Talaga po, kilala ni Bishop, yung pangalan namin, nag-doctorate na po ngayon sa Hong Kong. Pinagmamalaki namin kasi blessing po siya. Yung pangalan namin, siya po ngayon doctorate. Hindi po ng medicine, ng kanyang kurso. Ito po sa UP. All for the glory of God. Sa lahat po papuri sa Panginoon Diyos. Now, meron pong 3 claims. Si Apostol Pablo, habang siya ay lumalago sa pagka-relationship niya sa Panginoon Diyos, may 3 claims po si Apostle Paul. Yung kanyang declaration sa kanyang sarili. Dito po makita natin kung paano tayo din po, lumalago din pala talaga. Lumalalim sa relationship natin. Pero pakinggan niyo po at tignan po natin ano-ano mga deklarasyon niya
sa kanyang sarili. Sa tatlong claims po niyan, number 1 po, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, itong tatlo pong ito ay all throughout ng kanyang ministry. Nung mga bago pa siya sa ministry, kalagitnaan ng kanyang ministry, at yung bandang huli, bago siya kinuha ni Lord. So, tatlong senaryo. At ang unang-una sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, sabi po diyan, "For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Ang claim niya, yung nasa pula, least of the apostles. So, kahit na sino, ang humble naman niya. Sa lahat na daw po ng mga apostol, siya yung pinakahuli. Siya yung pinakamababa. May humbleness naman, no? May humbleness. Yun ang declaration niya. Nagsisimula pa lang siya. Least of the apostles. Sumunod po, number 2, ay doon sa Ephesians chapter 3, verse 8. Sabi niya diyan, sa New King James Version, "To me, who am less than the least of all the saints, this grace," dito, lalo siyang lumalim din sa grasya ng Panginoon Diyos, kaya siya tinawag na the Apostle of Grace. Kasi lalo niya naunawaan, lalo siyang lumalalim sa relasyon niya sa Panginoon Diyos. At ang claim niya, dati pinaka-list sa mga apostles, ngayon ang term niya, siya na ang pinaka-lista, lahat ng mga mananampalataya na. Ibang klase na siya. Dati, ako, apostol ako ha. Yung iba nga dito, wala nga calling, wala nga kongregasyon, pero apostol siya. Wala nga, anyway, so less than the least of all the saints, sabi niya. So, sa lahat ng mga mananampalataya, hinuli niya, lalo po siyang lumalalim. Lalo po siyang lumalalim. Habang lumalago siya, habang naglilingkod siya sa Panginoon Diyos, lumalalim yung relasyon niya. Least of the apostles. Tapos pangalawa, least of all the saints. Kayon, imagine nyo, sabi ko kasi tatlo eh. Ano kaya yung pangatlo? Sa pangatlo po, makikita natin dito ay sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. At kinuha ko po siya, mas magandang basahin sa New Living Translation. Sabi diyan, "This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners," at itong claim niya, "and I am the worst of them all." Sa huli ng kanyang ministry, ang sabi niya, trustworthy saying, everyone should accept Christ Jesus came into the world to save sinners. Kaya ang sinasabi niya, ako yung pinaka nuknukan ng lahat ng mga makasalanan. Tatlong claim ni Apostol Pablo. Apostol sila dati, tapos sa saints, lahat ng mga mananampalataya. Ngayon, pati makasalanan, binilang na niya sarili niya. Ganoon siya kalalim. Ganoon niya nakita yung grasya ng Panginoon Diyos na kung wala talaga ang Lord sa buhay niya, kung hindi in-extend ng Lord ang biyaya ng Panginoon Diyos sa kanya't kagandahang loob, walang Apostol Pablo. And we know, lahat po nag-aaral, lahat po ng mga pastor, lahat nag-aaral sa Bible School, alam na ang pinakamalalim na pundasyon ng pagkakristyano, nandoon halos lahat sa sulat ni Apostol Pablo. That's it. So, now, dito pa lang pa tayo papasok sa pinaka-title. The degrees of relationship. Because hindi, mandali lang po yan. Bilang mga anak Diyos, tumanggap na tayo, ang turing po ng Panginoon Diyos, as far as the Bible is concerned, we are all children of God, sons and daughters of God. Wala na pong problema doon. So, aside from being a servant, being a son and daughters of God, meron tayong isang tungkulin at unang relationship natin is being a servant. Sabi diyan, ang Panginoon Jesucristo sa John chapter 15, verse 15, yung unang bahagi, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. So the relationship of being a servant, na tayo, sons and daughters na tayo, we are all children of God. Pero kailangan natin maglingkod.
paglilingkuran natin, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa John chapter 16, 13 verse 16, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin hindi na higit na dakila kaysa kanya Panginoon, o ang sinugo higit na dakila kaysa nagsuko sa kanya. Tapos sa Luke chapter 17, verse 10, kaya hindi naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo, wag inyong sabihin kami mga alipin, walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. As far as the word servant is concerned, pag sinabing servant kasi naglingkod, hindi na natin kukunin yung mga ilalim noon, malalim na kapahulugan, but naglilingkod. Kapag ikaw ay lingkod, ang ginagawa ng isang lingkod, yung original, hindi uutusan ka lang, pero hindi sinasabi sa iyo kung ano yung nasa isip. Halimbawa, kahit na gamitin natin yan sa corporate world, so pag inutos ng bossing mo kung itong gagawin mo, hindi niya napapaliwanag sa iyo na ito kasi strategy natin. Gawin mo yung trabaho mo, maayos na tayo. Basically, ganun na nangyari. Kaya, ang tungkulin, ang level ng relationship mo bilang servant, sumunod ka lang. Pero hindi mo pa alam ang relationship mo sa Panginoon Diyos. Now, papasok tayo sa pangalawa. The second degree of relationship is being a friend. At alam natin sa Bible, sino yung unang sinabihan ng Panginoon Diyos o tinuring na friend of God? Walang iba kundi si Abraham mismo. Diba? Abraham, ang dami sinabi sa Biblia na si Abraham ay itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos. So ang friend, John chapter 15, ikalawang bahagi, ngunit tinatawag kayo mga kaibigan sapagat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa akin, Ama, ipinapaalam ko sa inyo. Kung ang servant, sumusunod ka lang kung ano iniutos, pagdating sa friend, nauunawaan mo bakit mo ginagawa. So, ibig sabihin, ipapahayag sa iyo ng Lord bilang kaibigan ng Diyos. We claim, kinakanta natin, I am a friend of God. Pero kung friend ka ng Panginoon Diyos, unti-unti mo naiintindihan bakit niya pinagagawa ang isang bagay sa iyo. Pag sinabi niya, kausapin mo, yung kausapin mo. Pag sinabi niya, pag-ayusin mo sila, pag-ayusin mo. So, pero hindi lang pa sa inuutos, sinasabi niya sa iyo, pinapaliwanag niya sa iyo, kasi mga anak ko rin sila. Kasi kailangan nilang makita sa iyo ang magandang halimbawa ng pangunguna. So maraming dahilan ng Panginoon Diyos, but He exposed it to you. So ang friend, bukod sa pagiging anak ng Diyos, kailangan natin maglingkod. Pero dumarating sa punto na papalapit ka sa relasyon ng isang kaibigan. Kaya meron tayong term ngayon, di ba? May BFF pa. Best friend forever daw. Pag best friend mo, kalimitan, siya lang nakakaalam ng sekreto mo. Nanay, tatay mo, hindi nga nila alam eh. Pag BFF mo, ang dami niya lang alam tungkol sa iyo. Ang dami mong lihim na ang best friend mo lang nakakaalam. So kung kukunin natin yung idea, ang Panginoon Diyos, masigit pa doon. Kung tinuturing ka niyang kaibigan, pinapaliwanag niya sa iyo kung bakit niya pinagagawa sa iyo ang isang bagay. Naalala ko tuloy yung isang example ni Bishop na, no? Sabi niya, yung nanay, yung asawang lalaki, babae, sabi, gumising ka na, magsimba ka na ngayon. Pagpupunta ka sa church, ayaw niyang gumising, ayaw tumayo. Bakit? Ayaw, naiinis ako dun sa church na yun. Ayaw ko na yun sa kanya. Ba't hindi kailangan mong bumangon, kailangan mong pumunta. Bakit ba? Ikaw ang pastor dun eh. Hindi siya pwedeng umabsent. Ang servant, hindi niya alam kung ano nasa isip ng kanyang master. Only close friend ng master ang pwede niyang pagpahayagan ng kanyang saloobin. Kaya nga sa story ni Abraham, sinabi niya ang gagawin niya sa Sodom at saka sa Gomorrah. Because he is a friend.
of God. And the last degree is the bride, being a bride. Sa Revelation chapter 19, verse 7 hanggang 7 to 8, ito yung pinakamalapit. Bakit kaya? Banggit ko lang po, basahin lang po natin. Sa pahayag, ginawa ko lang po yung Biblia Tagalog. Tayo mag-alak at tayo magpakasaya at ibigay natin sa kanyang kalawalatian sapagkat dumating ng kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Verse 8, at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ng pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Again, 1 Corinthians 15:46, first the natural and then the spiritual. Kapag ang mag-best friend ngayon ay naging mag-asawa, sa mag-asawa, yun, mas nakaka-relate yung mga mag-asawa. Madali kayo magkaintindihan, di ba? Tinginan lang. Hindi nyo na kailangan magsalita. kahit walang sound, ang kanyang sinabi, kahit na nagbibiglang sa kanya at nakita mo, naiintindihan mo na. Minsan tingin lang. Pag tinignan ka ng iba, kakaiba, naiintindihan mo rin. Makuha ka sa tingin. Simply because of your close relationship, yung close relationship, yung mag-asawa, na hindi basta-basta nagagawa na kahit na sino. Best friend mo din, medyo pero merong language ang mag-asawa na sila lang nakakaintindihan. Tama po, no? At yun din ang gusto ng Panginoon Diyos. Kaya nga, sa bandang nababanggit po na ang church, ang iglesia ng Panginoon Diyos, ang kanyang bride. Ang kasintahing kakasal. Yun ang gusto. Ito yung degree ng ating relationship. Yes, we are children of God. We are sons and daughters. Common yan sa lahat. At bilang sons and daughters, hindi pwede sa bahay yung mga anak, hindi porket anak ka, buhay senyorito ka na, hindi ka maghuhugas ng pinggan, maglilinis, kung ano naman ang gagawin mo. Dapat tumulong ka rin. So naglilingkod ka rin. Hindi porket asawa ka na, ganyan ka na lang, buhay milyonaryo ka na, senyorito ka rin, naglilingkod ka rin, paglilingkuran mo ang asawa mo. But meron pagkakataon na you are friends, na may mga pinaplano kayo at nailalahad mo ang iyong plano sa kanya. Because you are friend. Pero merong pagkakataon talaga, katulad ng nais ng Panginoon Diyos, alam mo kung anong pinipintig ng kanyang puso. Pag nabasa mo ang salita ng Diyos, pag nakikita mo ang sanlibutan nangyayari sa paligid, alam mo kung ano ang ninanais at ginagawa ng Lord. Sa mga anak ng Diyos, ng tunay, nararamdaman nating lahat, malapit ang dumating ang Panginoon. Hindi niya kailangan magsalita. Hindi na natin kailangan antayin pa kung ano. Iba, galit, takot na takot. Ang dami pinagagawa sa tao. Malapit ang dumating ang Panginoon Diyos, magsisi na kayo. Sa ngayon ka lang magsisisi. Merong isang tanong. Kayo po ang sasagot. Nais po ba talaga ng Panginoon na makilala mo siya at maunawaan? Dahil ba talaga gusto niya? Is it the will of God to know Him more? At you understand Him? Simple lang po ang sagot Opo naman Saan po mababasa? Sa Jeremiah chapter 9 verse 24. Sabi niyan, kundi nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako. Gusto niya nauunawaan mo siya. Gusto niya nakikilala mo siya. Yun ang nais ng Panginoon Diyos. Para ikaw ay maging kaaya-aya
at maging kalugod-lugod at magiging effective ika nga sa kanyang ubasan. Gusto niya makilala mo siya. Gusto niyang makilala mo siya. Kaya, na-encourage ko po ang bawat isa. Una, read your Bible. Second, kung mayroong pagkakataon, kahit isang oras po sa inyong mga tahanan, pwede kayo humiling. Pastor, baka pwede po magpa-Bible study. Pugod dun sa Sunday service, pwede po ba kami magpa-Bible study sa bahay? Kasi may mga bagay na kahit na-preach, hindi naman kayo pwede magtanong-tanong basta-basta, tataas kayo ng kamay. At least sa Bible study, pwede niyong pag-usapan. Lumalalim kayo, gumaganda ang relationship ninyo. You go, para lumalim po tayo. At pag nagbukas po ng Bible School uli, go. Magpalalim pa rin tayo. Sayang kasi po yung pagkakataon. Maraming pagkakataon na nauunawa natin ng kanyang salita. Isa pong last na bagay, ang kukwento ko po sa inyo, sa panghuli natin. Meron pong isang binatilyo ang nasagip sa pagkakalunod ng isang tao. Hindi niya na nakilala. Binatilyo po siya, nalulunod at dumating isang tao para siya ay sagipin. At nawala ng malay nung siya ay nasagip na. At nagkaroon lang siya ng consciousness niya nung siya ay dinala na sa hospital. Ngayon, nung nagkamalay na yung binatilyo, at nakita niya, sinabi ito yung sumagip sa iyo, walang tigil yung pagpapasalamat nung binatilyo. Sabi niya, maraming salamat po, maraming salamat po. So, may pinagdadaan ng binatilyo, pero binigyan siya ng pagkakataon ng Lord. Sabi nung lalaki, walang anuman. Walang anuman. Salamat at buhay ka pa. Pero ito iiwan ko sa iyo. At ito rin po yung iiwan natin sa isa't isa. Siguraduhin mo na ang buhay mo ay karapat-dapat ng sinagip o sagipin. Make sure that your life was worth saving. The Lord Jesus Christ saved us. Niligtas niya tayo noon sa mamagitan ng pagkamatay niya sa cross. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano ngayon, ipakita mo naman, patunayan mo na karapat-dapat ka sa pagliligtas na ginawa niya sa iyo. Colossians chapter 2, verses 6 hanggang 7. For us, you therefore have received Christ Jesus, the Lord, walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. To God be the glory. Salamat po, Panginoon Diyos, for giving us the opportunity to evaluate ourselves. Salamat po sa napakagandang ginawa mo po sa aming buhay. At habang nandito kami sa ibabaw ng lupa, sa mundong ito, hindi ka po tumitigil ng pag-ibig sa amin. Hindi ka po tumitigil ng pagliligtas sa amin. Hindi ka po tumitigil ng pagtutuwid sa amin. Pagpapala sa amin. Lahat ng mga biyaya ay nai-enjoy namin. Even friends, even families, even brethren, lahat nai-enjoy namin ito. Salamat po sa mga bagay. Marami kaming dapat pagpapasalamat sa iyo sapagkat napakabuti mo. Ngayon naunawa namin, ang dami palang mga bagay hindi namin nakikita. Tangkala namin, kasi nature lang ito, natural lang ito nangyari. But it is, sa totoo lang, but the truth is, galing pala ito sa iyo. Biyaya mo pala ito. Kaya Panginoon Diyos, hayaan mo po ang bawat isa as we have reached this conclusion, O Lord. Make us worthy of the saving that you have done to us. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang
lahat po nakikinig, Panginoon Diyos, at mga may pangangailangan, hayaan mo po na ang talatang ito lalo pong lumalim sa aming buhay. Kami po ay magugat at lumalim at lumago at magbunga pa, Panginoon Diyos, ng maraming bagay. We pray, continually pray, Father God, for your mercy and grace, abundant grace. Una po, namumuno sa amin kay Bishop at kay Ate Ann, Panginoon Diyos, sa namumuno po ng The Life Giver Church, na wala pong sawa na tumutugon sa panawagan mo. Wala pong sawa na nagpapakita ng pagkatatay sa amin, Panginoon Diyos, at pagiging magulang sa amin. Ginagabayan kami. At katulad ng ginawa mo, paano nila naranasan ikaw, ay ganun din ang ginagawa nila sa amin. At ganun din po nais namin, kung paano ginamit mo sila, alam namin gagamitin mo rin kami sa iba naman pong mga tao. At maipapasa namin sa maraming mga tao, ikakalat namin ang kagandahang loob mo, ang pag-iibig mo, ang awa mo, ang pagpapatawad mo, ang biyaya mo, ang saganang grasya mo, Panginoon Diyos, na sa aming buhay. At ito nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy, anuman ang problema, mayroon kami. Ang problema ay problema, alam namin po yun, pero ang solusyon ay nasa sa iyo palagi. Kaya alam namin, dahil nasa iyo ang solusyon at ikaw ay numasa amin, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ito. Pagpalain mo po ang aking mga kapatiran at lahat po ng kanilang pangailangan, inyo na pong na-provide. Salamat din po sa pagbibigay na ito ng mga kaloob at ikaw po magpapala sa bawat isang nagbigay nito. Maraming po salamat. Dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.